Ano bang pagpapaliwanag ang kailangan kong gawin sa'yo, Maylin, ha? Para maintindihan mo yung sinasabi ko. Ilang taon ka lang? Bata ka pa. Paano kapag natukso ka, ha? Paano kapag nabuntis ka? Mami, ano ka ba naman? Hindi naman ako magpapabuntis basta-basta, no? Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero pag dumating ka na sa sitwasyon niya, alam ko manghihina ka. Tapos hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Bakit? Ganun ba yung nangyari sa inyo ni Daddy? Umayos ka ng pananalita mo, Maylin. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. At wag na wag mo kaming itutulad ng daddy mo sa sitwasyon ni Charles. Dahil magkaibang magkaiba. Alam mo ba kung bakit kita pinaghihigpatan ngayon, ha? Dahil gusto ko makatapos ka ng pag-aaral mo. Gusto ko maayos ang buhay mo. Gusto ko magkadignidad yung buhay mo. Para oras na magpakasal ka sa lalaking mahal mo, hindi ka lalait-laitin ng pamilya niya. Hindi ka matulad sa akin. Simula ngayon, ha? Bawal ang cellphone. Bawal lumabas. Bawal bisita. Dapat alam ko lahat ng ginagawa mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Maylin? Bakit niyo ba ako ginaganito? Basta, sumunod ka na sa akin. Halika na, pumasok ka sa sasakyan. Manang, sige, umuna na po kayo. Susunod na lang po ako. Sige. Sige po. Okay ka lang? Tungkol ba yung sa nangyari sa amin ni Maylin? Parang concern ka pa ata. Di ba parang baliwala naman sa'yo yun? Diyan ang sundo ko. Ate Amara, nandyan ka pala. Lilian, siguro masayang-masaya ka ngayon, ano? Dahil nagtagumpay ka sa plano mong masipingan si Ferdinand kagabi. Ano? Ano sabi mo? Nakita kita sa kama niya. Pinasok mo yung kwarto namin? Wow! Kwarto namin? Napakabilis namang magbago ng sleeping arrangements niyo ng kapatid ko. Talagang inaangkin mo na ba ang kapatid ko ngayon, ha? Dahil asawa ko siya. Teka nga muna. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Bakit parang kerida ako ni Ferdinand? Dahil yan ang tingin ko sa'yo. At sino ka naman? Asawa niya? Alam mo, Lilian, i-disinfect mo yung pag-iisip mo dahil ubod na siya ng dumi. Isa pa, nag-aalala lamang ako para kay Ferdinand. Ayoko na binibilog lamang ang utak niya ng isang mentally disabled tulad mo. Pasamara, huwag ka na mag-alala. Tigil-tigilan mo na kami mag-asawa. Dahil sa totoo lang, napipikon na ako sa'yo. Pikon na ako sa'yo. Oh, ba't na kasi maangot ka? Talo na naman ba kayo ni Maylin? Hindi ni Maylin.
kundi ng kapatid mo. Ha? Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Pumasok siya dito sa kwarto natin at nakita niya tayo magkatabi matulog. Ikaw naman, baka naman hindi niya sinasadya yun. Kahit na, hindi siya dapat dito pumapasok ng basta-basta na lang. Tsaka bakit ganun siya magsalita? Para bang pag-aari ka niya na bawal mahawakan ng ibang tao. Tsaka parang isang malaking kasalanan na magkasama tayo sa kwarto. Ano ba ibig mo sabihin? Seryoso ko, Ferdinand. Iba yung kilos ng Ate Amara mo. Hindi siya parang basta-basta lang concern sa'yo.